Pahupa ng mataas na presyo ng bigas ang pinatupad ngayong price ceiling na 41 at 45 pesos kada kilo. Blockbuster tuloy ang pila sa mga tindahan. Pero kung ang mga mamimili ay nakakatipid dyan, nalulugi naman ang mga nagtitinda. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Ito issue ngayon dyan. Nagkakaubusan ng bigas kasi nagbibilian sila. Mura daw. Ang tanong, hanggang kailan natin pwedeng isurvive yan na ginawa yung ceiling? Tandaan nyo, ginawa ni Marcos ng ceiling, ng presyo ng ceiling, itong mga bigas, 41, sa regular tsaka sa well meal rice ay 45. O, kaya nga nagpila, pero yung iba hindi pa rin pinapakinggan si Marcos. Yung iba naman nakinig, kaya lang, wala na, magkakaubusan. Hanggang kailan? Yaan po ang tinatawag kong band-aid solution. Kung yan ay gusto mo lang sumunod, Marcos, ang mga retailer, itong mga nasa palengke, hindi po magtatagal yan. Pupusta ako, babawiin mo yan sa lalo't madaling panahon. Kasi hindi magsusurvive. Unless may iisip kayong plano, paano nyo mako-compensate itong mga nagtitinda. Kasi lugi yan eh. Walang loko-loko magninegosyo ng lugi at patuloy. Isipin mo, bibili mo na mas mahal yung bigas as ibebenta ko. Magpapakahirap ako. Tulog na lang ako sa kangkungan. Pinilahan at dinumog ang bigas dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Paano ba naman? 41 pesos na lang kada kilo ng regular milled rice at 45 pesos naman ang well-milled rice. Alinsunod yan sa pinatutupad na price cap sa bigas ngayong araw. Siyempre, happy ang mga mamimili at may mga gusto pang mamakyaw. Nagulat siyempre. Tapos ako nakabili ng bigas. Ano yung sitwasyon ngayon, nanay? Napakahirap. Napakahirap. Dalawang kilo lang. Ngayon gusto kong bumili ng 5 kilo. Hindi ako makabili. Sinabi po sa kapitbahay namin na bumili na daw ako ng bigas kasi daw po ay nagkakaubusan daw po. Hindi rin tuloy magkamayo ang mga nagtitinda. Para mapagkasya sa mas maraming customers ang murang bigas, nililimitahan lang ang benta ng 2 hanggang 5 kilo depende sa dami ng stocks. Pero kahit ganun pa man, mabilis na uubos ang murang bigas. Tulad na lang sa pwestong ito, sa loob lang ng 3 oras, simot na kaagad ang murang bigas. Ayun, parang nag-check-in lang. Sa loob ng 3 oras, ubos ang bigas. Hanggang kailan? Bukas, tingnan natin kung may magbebenta pa rin ng mura. Sa susunod na araw, titingnan natin magbebenta. Hindi epektibo kasi yan. Mga naiisip na paraan ng presidente nyo ay band-aid solution. Pang-samantala. Kung ang mga mami... Ito, sabi ni Quincio, it encourages rice hoarding and executive order ni BBM. Oo, totoo naman eh. Bakit? Instead na ilabas mo yung bigas mo, lalo mong itatago. Siyempre, nagmura. Aantay nilang tumaas. Hindi, mali ang diskarte. Pamilya ay nakatipid, ang mga nagtitinda naman nalulugi. May mga napilitang magbenta, gaya ng tinderong si Jack Chongson sa Agora Market naman sa San Juan. Ma'am, sabi kasi ng City Hall, ma'am, tsaka ng DTI, kailangan may display kami ng 41 tsaka 45 po. Kasi kung hindi kami mag-display, pwede kami pasara. May pananakot pala. Pag wala silang tindang 45 tsaka 41, ipapasara. Magsara na kayo. Hindi, kawawa kasi. Malulugi. 100 pesos kada kaba ng bigas ang nalulugi niya dahil sa price cap. Katumbasin ng 2 piso kada kilo. Para makasunod sa price cap, nag-display sila ng 41 at 45 pesos na bigas na hindi naman daw nila ibinebenta noon. Ma'am, di ako magtinda nito, ma'am, kasi kanto niya may tsura, ma'am, pangit naman eh. Yung tsura naman, ma'am, madilaw. Yan naman, makapangit Madilaw daw, yung 41 madilaw. Pang-aso na lang. At sinong tao na, ma'am, di man bibili niya, ma'am, wala pang bibili sa akin ito. Bagamat may murang bigas dito, limited edition lang ito dahil kaunti lang supply para sa ganitong presyo.
Kung maubos yan, merong ibinibentang premium rice na mas mahal pero Yan ang totoo. Okay? Yang presyo na yan, 58, 56, 55, 58, 58, 60. Yan ang realidad ng bansang Pilipinas. Yung 41, 45, band-aid solution. Hanggang kailan yan? Pero kung tayo ay gigising, imumulat natin ang matay natin, yan ang katunayan. Ayan. Kasi ano naiisip ni Marcos sa bigas na solution? Kadiwa. Hindi yun eh. Hindi epektibo yun. Hanggang kailan yun? Saan magbebenta nun? Ito namang price cap. Hanggang dun lang ang presyo. O hanggang kailan? Malayo sa katotohanan. Yung mga naiisip nilang paraan. Sabi, mag-isip-isip naman. Sayang yung posisyon nyo. mas maganda ang kalidad. Napakalayo eh, no? Ang layo dun sa pangarap niyang 20 pesos. Marcos, mangarap ka naman na tayo naman na mag-e-export sa ibang bansa. Butan din namin kaninang umaga ang tindang ito na hindi na sana bubuksan pa. Pero ang ending, ibinenta na rin nila ang natitira nilang stock kesa naman masira lang. Wala kami pang 41, 45 na mako. Ba't kayo napilitan magbukas? Pinagbukas kami kasi kailangan din ng tao. Umaasa ang mga rice retailer na tutulungan sila ng gobyerno sa kabila ng pagpapagod na magbenta sa presyong palugi. Halos lahat ng tindang inikot namin kanina sa San Juan at Quezon City ay may nakadisplay na ipinataw na price cap. Lalo't nag-inspeksyon ng LGU kasama ang mga tauhan ng Department of Interior and Local Government. Ito na mga pasikat. Tauhan ng Department of Dadaming pa-picture ngayon sa palengke. Manunumbalik si Mr. Palengke. Gagaling. Interior and Local Government, Department of Trade and Industry at Department of Agriculture. Nang tanungin ng DA kaugnay sa hinaik ng mga naluluging rice retailer, sagot ni Agriculture Hindi pa naman nalulugi, ngayon pa lang bibili. Alam namin lugi sila. So in effect, gumawa naman ng steps ang ating Pangulo para matulungan ang ating mga maliliit na... Anong step? Kasi hindi mo pwedeng sasabihin, sabi ni Sir, alam naming lugi sila. Hindi pa naman sila nalulugi. Ngayon lang sila nalugi. Grabe yung mga statement na yan. No? At alam naming nalulugi sila. Meron naman daw ginagawa ang Pangulo ninyo. Ano yung ginagawa ng Pangulo ninyo? Nagbibili ng bigas. Anya, magbibigay ang gobyerno ng 15,000 pesos sa kada retailer sa buong bansa mula sa pondo ng DSWD. Magbibigay sila ng 15,000 pesos sa mga retailer. Nadinig nyo? Ang tanong, pangarap ba yan o pangako? Sir, pakilinaw. Kasi baka mamaya may nag-aantay. Sa inyo po galing yan, ha? Ulitin ko para malinaw. Magbibigay daw ng 15,000 kada retailer si Marcos kukunin sa DSWD. Yan daw, para hindi naman sila mas lugi. Liwanagin natin, kailangan malino kay Marcos eh. Baka ipagtatanggol na naman siya ng vlogger na kaibigan ni Ben Barubal eh. Na hindi naman daw niya pinangako, pinangarap lang. Yan 15,000, pangako o pangarap? Linawin nyo. Anya, magbibigay ang gobyerno ng 15,000 pesos sa kada retailer sa buong bansa mula sa pondo ng DSWD. Liwanag, narinig nyo ha? Hindi sa akin galing yan. Ngayon, sisingilin natin. Abangan natin kung talaga magbibigay ng 15,000. Baka mamaya, ganyan na naman yan. Kawawa naman itong mga nalulugi. Panay kayo pabenta, mahal nabibili, tapos pababenta nyo ng mura, kawawa sila. Dahil sa wala kayong alam kung hindi band-aid solution. Baka puro ganyan yan ha. Puro ngayong ngak-ngak. Ibigay ninyo, pangako ninyo. Wala akong pakialam kung tawagin nyo pangako yan o pangarap. Basta ibigay ninyo. Ha? Paano kasi itong mga ito eh? Puro ganyan eh. Antayin namin yan ha. Subaybayan natin mga kapwa ko mga Pilipino. Kailangan makarating yan sa ma'am. Tatanungin ko yung suki ko kung makakatanggap ng 15,000 ha. Target yang maipamigay ngayong linggo. Ngayong linggo yan.
Ano yung target niya ngayong linggo? Ipamigay, pangarap o pangako? Abangan namin yan ngayong linggo. Galawingan nyo, bilis-bilisan nyo. Ang mga lokal na pamahala naman, pinaplatch na rin ang diskwento at posibleng sagutin ang kanilang renta. Sa ngayon, kinukompleto pa ng DTI ang listahan ng mga retailer sa buong bansa para mas maayos ang pamamahagi ng ayuda. Nagbabalita. Kaya yung mga retailer na nagsasabi na sila ay nagbebenta at talaga namang nagbebenta at nalulugi, asahan nyo ngayong linggo may parating na 15,000. Galing yan sa presidente ninyo. Siya ang nagsabi niyan. Hanggang sa linggo, pagkawala yan, ewan ko na sa inyo. Kayong mga Ensimada vloggers, kung ipagtanggol nyo pa yan. Kung hindi yan nakarating ngayong linggo, ewan ko pa sa mga bashers. Kung magiging panatiko pa rin kayo. Maliwanag yan Hindi ako nagpapauso. Hindi ako nag-fake news. Nadinig nyo. Kaya nga ako pagka nagbalita, kailangan may proof Ayan inulit ko pa. Ngayong linggo raw Hindi ako yan Bash pa more. Bash pa. Anong sa tingin ninyo? Maibibigay ngayong linggo? Ano naman kaya excuse next week? Parang mag-i-excuse na naman next week yan. Magsisinungaling na naman, sabi ni Maria Luz Bahandres. Magsisinungaling na naman yan. Quincy, baka mapako lang yan. Ito yung mga galit nila Alam mo, can we blame them? Ang dami nyo nang dinakdak, wala namang nangyayari. Hindi natin masisisi ang taong bayan kung ganyan ang tingin. AJ, pahirapan makuha yung na yan, sabi. Pahirapan makuha yan. Hinahanap. Bakit wala si Tambaluslos? Di ba siya ang Custom Commissioner, Speaker of the House, PSG, Special Assistant? Oo nga, Naging Mr. Palengke pa ngayon yun. Paikot-ikot. Napaka-active. Very concerned sa inyo, mga Pilipino. Walang naniniwala, Drawing lang yan. Mga palamunin ang mga vlogger sa Malacanang. Si Garski, sino pupustahan? Ako. Yung mga nakikinig na bashers dyan. Hanggang dakdak din lang yung mga yan. Pagpalpak, iurong yan. Tapos, sasagot niyan sa'yo? Ikaw na presidente. Yun lang.